Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kumusta na po kayo sa umagang ito? Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Pastora Rose, sa ating pong Daily Dose of Message. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong talata ay nasa aklat po ng Mateo, chapter 2. Amen. Atin pong pag-aaralan ang isa pong napakagandang talata. At pag-uusapan natin ang isang kwento kung paano ang ating Panginoong Hesus sa kanya pong pagiging hari. Amen. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong tao mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria. Amen. Hallelujah. Nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog nila sa kanya ang mga dala-dala nilang ginto at mira. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng karunungan. Turuan mo po kami, banal na Espiritu, sa umagang ito. Itimo mo po ito sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong mga salita, upang kami ay magkaroon, O Diyos, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, marami pong salamat sa presensya mo na amin pong nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-usapan po natin ang binasa po nating talata, at ito po ay pamamagatan kong Jesus the King, si Jesus ang Hari. Si Kristo ba ang iyong Hari? Kung oo, naiintindihan mo ba ang katumbas nito sa iyong buhay? Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, siya rin ang Hari. Ang kanyang pagdating sa mundo ay isa sa pinakadakilang pangyayari sa lahat ng panahon. Dumating si Jesus sa mundo hindi upang maging isang hari sa lupa, kundi bilang hari ng lahat na likha. Walang hanggan ang kanyang kaharian. Amen. Hallelujah. Jesus is not only the Savior, He is also the King. The coming of Jesus into the world is one of the greatest event of all time. Jesus came into the world not to be an earthly king, but as King
of all creation. His kingdom will never end. Si Jesus bilang ipinangakong hari, ito po ay mababasa natin sa aklat po ng Mateo chapter 2, verse 1 and 2 hanggang 4 hanggang 6. Bakit napakahalagang malamang hinahanap si Jesus ng mga pantas mula sa sinangan? Sa Persia, ang mga pantas ay kabilang sa hanay ng mga pari at iskolar, dalubhasa sa relihiyon at pag-aaral sa mga bituin. Ayon sa ilang komentarista, karaniwang naniniwala sila sa isang tunay na Diyos at namumuhay sila ayon sa isang relihiyong may moralidad. May sukatan ng tama at mali. Dumating sila at hinanap ang hari dahil napansin nila ang bituin at gusto nilang parangalan siya. Pagano ang mga pantas, ngunit ginamit sila ng Diyos upang matupad ang kanyang sakdal na plano. Maaaring gamitin ng Diyos ang sinuman, maging ang mga di mananampalataya, upang matupad ang kanyang mga balak. Maging ang mga hintil ay kumilala kay Jesus bilang hari nang ipinanganak siya at dumating sila upang sambahin siya. Inaasahan ba ang pagdating ng Mesiyas? Sa anong paraan? Kailangang magsimula tayo sa mga pangako ng Diyos. Sa maikling pagsulya po natin sa lumang tipan, makikita natin ang sunod-sunod ng pangako tungkol sa darating na haring Mesiyas. Halimbawa, ito pong nasa aklat po ng Micah chapter 5 verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, magmula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Amen. Ito po ay makikita po natin sa Mateo chapter 2 verse 6. Dahil binanggit ng mga punong pari ang talata at pahiwatig na alam ng mga taong may darating na haring Mesiyas, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki at siya ay tatawagin kahangahangan tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob. Amen. Ito po ay nasa aklat ng Isaiah chapter 9, 6 and 7. Ano ang naging reaksyon ni Herodes? Nabahala si Herodes. Bakit? Dahil hawak ni Herodes ang bansag na hari ng mga Hudyo. Sino kaya itong impostor na aagaw sa kanyang titulo, dangal at posisyon? Hindi nakapagtatakang nabahala si Herodes. Sa kalaunan, nagpadala siya ng mga sundalo sa Bethlehem at mga karating lugar upang ipapatay ang mga batang lalaking may edad na 2 taon pababa. Nasa aklat po ito ng Mateo chapter 2 verse 16. Ano ang naging reaksyon ng mga taga-Jerusalem? Inaasahan ang reaksyon ni Herodes. Ngunit ano naman sa mga taga-Jerusalem? Ang Jerusalem ay siyudad ng mga pari at guro ng kautusan ay nabahala rin kasabay ni Herodes. Dapat natuwa sila dahil dumating na ang haring kanilang inaasahan at pinananalangin. Dapat sana yumukod at sumamba rin sila. Amen. Sa halip sila ay nabahala. Bakit? Nagalit ba sila dahil hindi agad sila nabalitaan? O nainis ba sila dahil ang nagdala ng balita ay mga hintil, imbis sa mga dalubhasa sa Biblia? Nakanti ba ang kanilang dangal at pagpapahalaga sa kanilang sarili? Ano pa man ang kanilang dahilan, nabahala sila at ito ay pagbabadya ng kanilang darating na pagkontra kay Haring Jesus at sa kanyang ministeryo at sa mga sasabihin niya. Ayaw lang talaga nilang maghari si Kristo Jesus sa kanilang buhay. Ano naman ang ating reaksyon patungkol dito? Sa ating pong panahon, napakarami pong gustong gawin si Kristo Jesus sa kanila
na kanilang tagapagligtas. Gusto nilang tanggapin ang kanyang ipinagkaloob, ang buhay na walang hanggan, kalayaan, mga pagtugon sa pangangailangan. Ngunit ayaw nilang maging hari si Hesus Kristo. Pinaghihiwalay nila ang iba't ibang bahagi ng kanilang buhay at sinusunod si Jesus sa ilang bahagi lamang. Ngunit pinipilit ang kanilang kalooban para sa iba. Hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Dapat maghari si Jesus. Kung hindi siya Panginoon, kung hindi siya Panginoon sa lahat-lahat, Panginoon siya na atin pong maiilarawan. Ano po, katulad po ng isang kwento. Meron pong isang kwento. Ito po ay isang kwento lamang at gusto ko po itong ikwento din sa inyo. Nakatira si Jose sa isang lugar kung saan talamak ang pagnanakaw. Isang araw, inalok niya si Kristo Jesus na tumira sa kanyang bahay at ibinigay sa kanya ang pinakamalaking silid. Nang gabing iyon, pinasok ang bahay ng isang kawatan at tinakawan ito. Kinabukasan, tinanong ni Jose sa Jesus, Panginoon, bakit hindi mo pinigil ang magnanakaw? Sabi ni Jesus, sino ang may-ari ng bahay? Sagot ni Jose, pero ibinigay ko sa iyo ang pinakamalaking silid ng bahay. Ngumiti si Jesus sa sagot na ito. Kaya sinabi ni Jose, sige, ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa lahat ng mga silid, maliban sa maliit na kwarto kung saan ako. Nang gabing yun, pinasok ulit ng kawatan ang bahay at ninakawan ito. Kinaumagahan muling tinanong ni Jose si Jesus, Panginoon, bakit hindi mo pinigil ang magnanakaw? At muling sinagot ni Jesus, sino ang may-ari ng bahay? Nalito si Jose. Panginoon, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng susi sa mga silid ng bahay. Maliban sa isa, tinabi ko ang maliit na kwarto para sa akin dahil dito ako lumaki at may sentimental value ito sa akin. Hindi ba pwedeng itabi ko ito para sa akin? Umiti lang si Jesus sa huli. Sumuko na si Jose. Sige Panginoon, ito na ang huling susi. Ikaw na ang may-ari ng bahay. Nang gabing iyon, isa na namang kawatan ang sumubok na pasukin ang bahay. Ngunit tinupok siya ng isang anghel. Ano po ang aral ng kwentong ito? Hindi makakapasok ang demonyo sa ating buhay kung si Jesus ang tunay na hari nito. Amen. Hallelujah. Sa ating panahon, paano natin ipinapakita ang ating paggalang sa hari? Paano natin inihahanda ang ating puso, ang ating isipan, maging ang ating katawan? Sumasamba lang ba tayo kung kailan madali lang ito para sa atin? Nawawalan ba tayo ng gana o tayo ay naliligalig dahil sa ibang tao habang tayo ay sumasamba? Ang pagsamba ay hindi dapat isang oras lang sa isang linggo. Dapat ihandog ang buong linggo bilang pagsamba sa ating hari. Dapat igalang at sambahin natin ang Diyos sa araw-araw. Si Jesus ang ating hari. Kailangang kilalanin natin siya ang makapangyarihan sa ating buhay at sambahin natin siya sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating buong pagkatao sa Kanya. Ibinibigay mo ba sa Kanya ang pinakamainam sa oras mo? Pinakamagaling ba na talento ang pinakamahal na ibinibigay mo sa ating Panginoon? Nasisiyahan kaya ang ating hari sa mga iniaalay natin sa Kanya? Naghandog ang mga pantas kay Haring Jesus ng ginto, insenso at mira bilang kanilang pagsamba. Mamahaling regalo ang mga ito. Pag-isipan natin, sinasamba ba natin ang Panginoon sa ngusulang o naghahandog ba tayo sa Kanya ng mga bagay na walang halaga sa atin? Amen. Si Jesus ang ating hari. Kilalanin natin siya, ang makapangyarihan sa
sa ating buhay. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At nawa po ay napagpala tayo ng ating pong talata. Amen. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Daily Dose of Message. I-share din po natin sa iba upang sila din po ay makarinig ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Pastora Rose.